Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ang kwentong ito ay 20 taon na ang nakalipas. 12 anyos lang ako noon. Ako nga pala si Lita, isang batang ulila na tumutulong maglinis sa isang lumang mansyon sa aming baryo sa San Rafael. Pero kahit matagal na, ay parang may nakatira pa rin doon. Minsan, nakakarinig pa rin ako ng mga yabag sa pasilyo o hindi kaya ay may malamig na hangin na dumadaan kahit sarado naman ang mga bintana. Alam kong si Kuya Darius yun, ang balikbayan na may-ari ng bahay na akala ng karamihan ay bumalik na sa Canada. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang istoryang ito dahil gusto kong makilala niyo kung sino nga ba si Kuya Darius. Muli, ako si Lita. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Lita, ayusin mo nga paglilinis, ha? Bukas darating na yung Kuya Darius mo. Hindi pa naman sanay sa alikabok yun. Opo, Mang Elmo. Sisiguraduhin ko po na malinis ang buong bahay. Paano lalabas muna ako at asikasuhin ko yung mga bisita? Nasaan ba yung Kuya Eric mo? Nakita ko po kanina, pumasok sa kwarto niya. Ay nako, wala talagang pagbabago yung batang yon. Kahit ang nabubuhay pa si Esmeralda eh. Binuksan ko ang napakalaking kurtina sa bintana ng sinifi Kuya Darius Kabanong para naman pumasok ang sikat ng araw. Isang beses sa isang linggo ko nililinis ang silid ni Kuya, kaya hindi rin naman ito ganoon kadumi. Hindi ko pa nakikita sa personal ang panganay na anak ni Doña Esmeralda at tanging sa litrato lang. Pero sabi ni Mang Elmo na uuwi daw galing ng Canada dahil nga namatay na si Doña Esmeralda. Matangkad din kaya siya kagaya ni Doña Esmeralda? Ang bata pa kasi niya rito sa mga litrato kaya hindi ko alam kung sinong kamukha niya. Ay, ikaw talaga Lita, pakialamera ka. Makapaglinis na nga. Talaga palang uuwi na si Kuya Darius ano? Yun po ang sabi ni Mang Elmo kaya pinapalinis niya ang silid ng kuya mo. Umuwi lang siya dahil namatay si Mama. Pero nung nabubuhay pa, minsan hindi man lang niya kami naalala. Ngayon, nagpapasarap lang sa Canada. Ni minsan po hindi siya umuwi dito, kuya? Yes. At sabi ni Mama, busy daw sa buhay niya sa Canada. Kaya nung nagkasakit si Mama, puro tawag lang ang nagagawa niya eh. Baka naman po busy lang talaga siya sa trabaho sa Canada, kaya hindi siya nakakauwi. Hindi po ba kayo masaya kasi solo niyo si Doña Esmeralda? Siyempre naman masaya. Kasi sabi ni Mama strict si Kuya Darius. Kaya kung dito sana siya naniraan hindi sana hindi ko nagawa yung mga gusto ko. Nakakatakot naman. Baka masungit din siya sa mga kagaya kong bata. Hindi ko sure Wala kasing pakialam si Kuya Darius sa paligid kaya malabong mapansin niya yung mga tao dito. Oh, Eric, narito ko lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. May mga bisita na hinahanap ka. Mang Elmo naman, alam niyo naman na hindi ako mahilig makipag-socialize sa mga friends ni Mama. Sabihin niyo na lang na nagpapahinga na ako. Kahit sandali lang, para lang makita kanila na katabi ng labi ng mama mo. Kaya niyo na po yan, Mang Elmo. Sige na po, babalik na ako sa kwarto ko. At huwag niyo na po muna akong i-istorbo yun ha. Ay nako, kahit kailan talaga. Kailan kaya titino yung batang yan? Buti na nga lang at darating na si Darius para naman may katuwang na ako sa pag-aasikaso ng labi ni Esmeralda. Oo,
Kaya sobrang nalungkot talaga si Esmeralda nang manirahan na si Darius sa Canada at hihirapang umuwi. Kaya nga, inampun niya sa ampunan si Eric para may kasama siya pero ayun, parang walang pakialam kay Esmeralda. Kinabukasan nga Kabano ay abala ang buong mansyon mula sa pagluluto ng masasarap na pagkain. Tumutulong ako sa paglalagay ng mga pinggan at kutsara sa lamesa. Habang si Mang Elmo naman ay inilabas na ang kotse na magsusundo kay Kuya Darius sa bayan. Si Kuya Eric naman ay hindi pa rin lumalabas ng silid niya kahit ilang beses na siyang kinakatok ni Mang Elmo. Kuya Eric, kanina pa po kayo kinakatok ni Mang Elmo. Susunduin niyo daw po si Kuya Darius. Kaya na ni Mang Elmo yun. Tsaka ano bang gagawin ko kay Kuya Darius? Iiyak at kayakap ng higpit at sasabihin, Kuya Darius, miss na kita. Di ba? Dapat gano'n naman po talaga. Kasi matagal na hindi umuwi si Kuya Darius dito. Ay nako, bata ka pa nga at walang alam sa pamilya namin kaya mabuti pa eh. Maganda na lang kayo sa pagdating ng paboritong anak ni Mama. Yan na kayo. Mabuti nga may kuya ka pa eh. Ako nga ulila na, nag-iisang anak pa nila Inay at Itay. Ang bilis naman yatang nasundo ni Mang Elmo si Kuya Darius. Ita, Iha! Bumaba ka nga muna dito at tulungan mo ako! Andiyan na po, Mang Elmo! Tumakbo ko pababa ng hagdan para tulungan si Mang Elmo. Isang matangkad at maputing lalaki na nakasuot ng shades ang bumaba ng sasakyan. Langhap na langhap ko ang matapang na pabango nito. Nagulat pa ako nang bigla itong tumingin sa akin na parang nanunuri. Kaya ngumiti ako at bahagyang lumukod sa kanya. Darius, Iho! Ito nga pala si Lita, anak ni Rosa at Lando na dati nyo katiwala noon. Pero ayun, maagang naulila yung batang yan. Ganun po ba? Malaki na po pala ang pinagbago ng mansyon ano? Ay, oo, Iho. Tsaka yung dati mong palaruan sa likod basketball court na ng kapatid mo. Nasaan nga po pala si Eric? Nasa silid po niya si Kuya Eric. Gusto niyo po bang tawagin ko pagkatapos kong iakyat ang mga gamit niyo? No need. Hindi naman siya ang dahilan ng pag-uwi ko eh. Sabay lakad palayo ni Kuya Darius. Yeah. Pasensya mo na yung Kuya Darius mo ha. Pero mabait naman talaga yan. Pagod lang siguro. O sige na, lalin na natin sa silid niya yung mga ito. Iniakyat na namin sa kanyang silid ang mga malitang daladala niya. Nasa harap ng kabaong ni Doña Esmeralda si Kuya Darius at hinahaplos niya ang salamin nito. Ramdam ko naman ang pagkailang ng mga taong naroon at pati na rin ang mga kapitbahay na sumisilip sa bakuran ng mansyon. Bakit kaya parang malamig at ilang ang mga tao kay Kuya Darius? Ang ibang mga bisita nagbubulungan at hindi siya kinakausap. Anong binubulong-bulong mo dyan ha? Mang Elmo naman eh. Tinakot niyo naman po ako. At bakit mukha ba akong multo para matakot ka? Hindi naman po. Nagulat lang talaga ako. Kasi naman bigla-bigla kayong nagsasalita. Ang Kuya Eric mo, lumabas na ba? Kanina po nung sunduin niyo si Kuya Darius. Pero pumasok din po at sabi niya parating na ang paboritong anak ni Doña Esmeralda. Hanggang ngayon talaga iniisip niya na hindi siya totoong mahal ng pamilyang Ramos. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung ano pang paliwanag ang sasabihin ko sa batang yon. Mabuti na lang at narito na si Darius na nang bahala sa kapatid niya. Andiyan na po pala si Kuya Eric eh. Oh, bakit? Ano kailangan niyo sa akin? Yo, dumating na kuya mo. Naroon siya sa sala sa tabi ng labi ng mama niya. Hindi mo man lang ba siya babatiin? Babatiin? Anong sasabihin ko sa kanya? Na masaya ako na umuwi siya? Mang Elmo naman, mabubuhay pa ba si mama kung gagawin ko yun? Pero matutuwa ang mama ninyo. Kung sa uling sandali, tatanggapin niyo ang isa't isa. Okay, kung yan po ang gusto ni mama di sige. At lumakad na nga papalapit si Eric sa kanyang Kuya Darius. Oh, Kuya Darius, dumating ka na pala. Ngayon ko lang nagpakita pero patay na si mama. Hindi mo kailangan sabihin yan. Kaya nga ako umuwi, di ba? Sa bagay,
Ilang taon mo na nga naman siyang pinaghintay. Araw-araw tinititigan ni Mama yung gate. Baka daw kasi umuwi ka eh. Pero ni minsan, hindi ka dumating. Hindi mo alam kung anong naging buhay ko sa Canada. At mas lalong wala kang alam kung bakit ako umalis. Alam mo ba kung sinong nagbantay sa kanya nung nagkasakit siya? Ako! Hindi ako yung totoong anak, pero ako yung nandito. Di mo kailangang ipamukha sa harap ng labi ni Mama yan. Kung gusto mong magalit, mamaya na, huwag dito. Ay! Iha! Tama na yan. Igalang nyo naman yung labi ng Mama niya. Mga kuya, tama na po. Pinagtitinginan na po kayo ng mga tao. Ngelmo, papasok na muna ako sa kwarto ko ha. Mamaya na po ako magbabantay kay Mama. At ngayon, gusto mo na siyang bantayan? Pagpasensya mo na kapatid mo, Darius. Sabay lakad papalayo ni Eric. Darius, pagpasensyaan mo na yung kapatid mo. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Hindi na po kailangan, Mang Elmo. Iyan na lang po muna natin siya. Siguro nga may mali din ako dahil di ako umuwi ng buhay pa si Mama. Wala kang mali. Mas gusto ng Mama mo na umalis ka dito para sa kaligtasan mo. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit mas pinili ni Mama na patirahin ako sa Canada kaysa makasama na. Mas mabuti pang wala kang alam, Darius. Mas magiging panatag ang Mama mo. Lika. Sige na. Tulungan mo ang Kuya Darius mo na ipasok yung iba pa niya mga gamit. Opo, Mang Elmo. Tayo na po, Kuya Darius. Nilinis ko na po ang silid ninyo kaya hindi po yun amoy alikabok. Nandito na po tayo. Matagal ko na rin hindi nakita itong kwarto Parang walang pinagbago. Linggo-linggo ko po itong nililinis. Wala pong ibang pumapasok dito maliban kay Doña Esmeralda. Nainig pa rin dito. Pati amoy pareho pa rin. Salamat Teka. Kanino ka nga bang anak? Kay Inay Rosa po, yung dati niyo pong kasambahay. Simula po nang mamatay sila, kinupkup na ako ni Mang Elmo at ako na rin po ang naglilinis dito sa mansyon. Sige. Salamat tita. Mabuti't may natira pang katulad nyo dito. Wala pong anuman, kuya. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Sige na tita. Maraming salamat. Sa pagkakataong yun, ay naramdaman ko na hindi naman pala siya masungit. Mabait ang boses niya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko maintindihan kaabano kung bakit galit na galit si Kuya Eric sa kanya. Siguro nga ay dahil hindi naman sila nagkasamang dalawa, kaya hindi sila makasundo. Abala pa rin kaming lahat sa kusina para sa hapunan dahil hindi na kasi muling lumabas si Kuya Darius para sa pananghalian. Bilisan niyo Baka lumabas na si Darius para sa hapunan. Opo, Mang Elmo. Pero alam niyo po ba, mabait pala si Kuya Darius Akala ko masungit at matapobre kasi galing ibang bansa. Yan ang hindi alam ni Eric at ng iba pang mga taga-baryo. Mabait na bata si Darius at mapagmahal sa kanyang mama. Pero dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lang itinapon ni Esmeralda sa Canada si Darius. Bakit po kaya? Huwag na natin pag-usapan yan. At hindi na natin sakop ang problema nilang yon. Mabuti pa tawagin mo na ang Kuya Eric mo at kakain na ng hapunan. Matapos na ang hapunan, pero hindi sumabay si Kuya Eric sa kuya niya. At nang matapos ang hapunan ay naupo si Kuya Darius sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Nakasindi ang kandila habang may mga matatandang nagro-rosaryo sa labas ng pinto. Habang ako naman ay tahimik na nag-aayos lang ng mga bulaklak sa paanan ng kabaong ni Doña Esmeralda. Ma, nandito na po ako. Hindi ko naman kayo naabutan ng buhay. Sana'y papatawad niyo po ako. Maya-maya ay biglang sumipol ng malakas ang hangin. Ay, namatay po ang sindi ng kandila. Ilang gabi na palaging namamatay ang kandila ni Doña Esmeralda. Baka sa hangin lang, lalot nakabukas sa mga bintana.
Pero sabi ng matatanda, masama daw po kapag namamatay ang kandila eh. Hanggang ngayon ba pamahiin pa rin yan sa baryo? Tsaka ang bata mo pa naniniwala ka na sa mga pamahiin? Maya-maya'y may biglang kumaluskos sa kisame. Oh, ano yon? Narinig mo ba yon? Opo, at parang may naglalakad po sa itaas. Pusa lang o kaya daga. Wala na pong pusa dito, Kuya Darius. Nang mamatay po ang mama nyo, namatay din si Draco, yung alagang pusa ni Kuya Eric. Habang nag-uusap kami ni Kuya Darius, ay biglang may kung anong bagay ang nahulog sa likod ng kabaong ni Doña Esmeralda. Nakatinginan pa kaming dalawa bago ako lumapit sa pinagbagsakan ng bagay na yon. Dahan-dahan akong lumapit at isang kulay brown na parang balat ng kung ano ang naroon. Ano yan, Lita? Hindi ko po alam eh. Oh, ano ito? Parang balat po. Pero balat po kaya ng anong hayop yan? Hindi ko rin alam Mabuti pa itanong na lang natin kay Mang Elmo. Baka kasi sa ahas ito. Delikado. Hindi pa kami nakakalayo ay biglang may umihip na malakas na hangin. At ang nakapagpatindig ng balahibo ko ay nang makita kong kusang sumindi ang kaninang patay na kandila. Maya-maya pa ay biglang nagdilim ang paligid. Dinig na dinig ko ang boses ng matandang babae at sinabi niyang bakit ka bumalik anak. At muling bumukas ang ilaw sa buong mansyon. Saan mo nakuha ito? Nakuha po namin ni Lita yung kagabi sa likod ng kabaong ni Mama bago mawalan ng ilaw. Parang balat po ng hayop eh. Pero parang... Baka balat lang ng baboy. Alam mo naman kahapon, may mga kinatay na baboy sa likod kaya baka nadala lang ng pusa sa loob ng mansyon. Pero Mang Elmo, wala naman pong pusa sa mansyon eh. Hindi po ba namatay na si Draco? Malay mo, ibang pusa. Hindi ito balat ng baboy o anumang hayop. Teka, alala ko, ganito rin yung nakita ko sa higaan ni Mama bago siya tuluyang nagkasakit Ano po? Ganito rin po? Oo, nung muling gabi bago siya nilagnat, may ganitong balat sa higaan niya. Akala ko nga noon tela lang pero nang hawakan ko, parang buhay pa Tapos, nung tinanong ko si Mama, bigla siyang sumigaw. Sabi niya, huwag ko raw hawakan dahil may sumpa yun. Mang Elmo, matagal ka ng katiwala ni Mama. Siguradong may alam ka. Ano po bang nangyayari dito? Ay, wala yan mga iho. Simpleng balat lang yan. Walang ibig sabihin. Mabuti pa umakyat na tayo sa itaas at baka may mga bisita ng parating. At agad na umakyat nga si Mang Elmo sa taas. Hindi kaya may alam si Mang Elmo kung bakit namatay si Mama? Ibig po bang sabihin, may kinalaman si Mang Elmo sa pagkamatay ng mama ninyo? Hindi ko alam, pero mukhang may tinatago si Mang Elmo at yun ang dapat kong malaman. Imposible naman ang iniisip mo, Eric. Parang kapatid na ang turingan nila ni Mama. Kaya malabong mangyari ang sinasabi mo. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kung yan ang paniniwala mo, may sarili rin akong pinaniniwalaan. Yan na nga kayo. Ikaw na ba si Darius? At sino naman po kayo? Bakit kilala niyo ko? Inay Sean, Mano po. Mabuti naman po at nakadalaw kayo. Naalaman ko kasing umuwi na ang nag-iisang anak ni Esmeralda, kaya napasugod ako rito. Kilala niyo po pala si Kuya Darius? Abay, oo naman. Kilalang kilala. Pero kayo po hindi ko kilala. Ako nga pala si Sean. Pero Inay Sean ang tawag nila sa akin. Taga-kabilang sapa lang ako at ako ang nagpaanak kay Esmeralda. At ikaw yon, Darius. Talaga po? Ikaw ang nagpaanak kay Kuya Darius? Oo. Kaya nang mabalitaan ko na nagbalik siya, agad akong nagpunta rito. Diyos ko! Saan ninyo nakuha ang balat na ito? Sa likod po ng kabaong ni Doña Esmeralda kagabi, Inay. Nagbabalik na sila. At sino pong sila? Ang mga balang. At sino naman po ang mga balang? Kilala si Inay Sean sa aming baryo dahil sa pagiging magaling na hilot at albularya.
Nagpapagaling siya ng mga may kakaibang sakit na hindi kinakayang gamutin ng doktor sa bayan at siya rin ang nagpapaanak sa mga buntis sa baryo. Sa totoo lang, Kabanong, ay may dalang kilabot ang mga sinasabi ni Nation sa amin ni Kuya Darius na parang may malalim na ibig sabihin. John, ginagawa mo rito. Nabalitaan ko lang na dumating na pala si Darius sa mansyon kaya napabisita ako. At para saan naman yung mga insenso na dala mo? Abay, para pausukan ng mansyon, Elmo. Alam mo naman na kapag may patay, bukod sa pagro-rosaryo, kailangang pinapausukan din ng insenso. Ay, hindi na kailangan, Sean. Maraming salamat, ha? Sige na, Darius, umakyat ka na sa taas. At naghihintay na ang almusal. Mabuti pa po umakyat na kayo sa itaas para ma-insensuhan mo na po yung mansyon. Pero Darius, ayaw ng mama mo sa insenso. Siguro naman po hindi na maaamoy ni mama ang insenso kaya ayos lang po. Sige na, papasukin niyo na siya. Tara na po, Ination. Sasamahan ko na po kayo sa taas. Ay, salamat, Ineng. Matagal na po akong narito sa mansyon at mabait naman po sila. Pero si Kuya Darius po, ngayon ko lang siya nakita at nakilala. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay agad na naglakad papalapit ng kabaong ni Doña Esmeralda si Inay Sean. Habang nakasunod lang ako sa kanya. Maya-maya ay kinuha niya ang mga gamit na pampausok at nilagay sa isang maliit na lagayan na gawa sa lata ng gatas at sinindihan ito. Kumalat ang usok sa buong kabahayan. Mabango ito at hindi nakakasakit ng ilong at mata. Ang Elmo, anong nangyayari? Bakit mausok dito sa loob ng bahay? Nag-iinsenso lang po si Inay Sean, Kuya Eric. Alam niyo ba na ayaw ni mama ng usok na yan? Sigurado akong kung buhay lang siya, talagang mapapagalitan kayo. Mang Elmo, ano po nangyayari sa inyo? Hindi po kaya dahil sa usok kaya nanghihina si Mang Elmo? Sabi mo sa matanda na itigilan niyo yung pagpapausok. Dali! Inay Sean, pinapasabi po ni Kuya Darius, ihinto niyo na po ang pagpapausok. Nakasama po ata kay Mang Elmo ang sobrang usok kaya nawala ng malay. Ibig sabihin ay ume-epekto ang pagtataboy sa mga balang sa bahay na ito. Ano po ba yung sinasabi ninyong balang, Inay Sean? Kanina niyo pa po sinasabi yan eh. Mabuti pa umalis na kayo ng mansyon. Bago pa madaming mawalan ng malay dahil sa kapal ng usok ng insenso nyo. Mag-iingat ka rin, iho. Baka hindi kayanin ang bait mo ang matutuklasan mo. Baliw talaga ata yung matandang yun eh. Sige na, Lita. Sama mo na pababa ng mansyon yung matandang yan. Pasensya na po kayo kay Kuya Eric, Inay Sean. Ayos lang. Hindi naman siya ang sadya ko sa bahay na ito, kundi si Darius. Gusto ko lang talaga siyang makausap tungkol sa kanyang ina. Bumalik na lang po kayo bukas ng umaga, Inay Sean. Baka po may jetlag pa rin si Kuya Darius kaya hindi siya masyadong nagsasalita. Basta ikaw, mag-ingat ka. Maraming lihim ang bahay na yan at hindi lahat kayang unawain ng ordinaryong tao. Tungkol pa rin po ba yan sa balat na nakita namin kagabi? Tandaan mo, Iha. May dahilan ako kung bakit narito ako sa mansyon at kung sakaling dumating na ang tamang panahon ng pagpapalit ng balat ay huwag kang matatakot. Naguguluhan na po talaga ako sa mga sinasabi ninyo, Inay Sean. Lita! Umakyat ka na, tinahanap ka na ni Mang Elmo. Sige po, Inay. Aakyat na po ako. Bukas po bumalik kayo, ha? Sige, Ineng. Babalik na lang ako bukas, Darius. Kinabukasan nga ay maagang nagising ang lahat. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa lumang bintana ng bahay ni Mang Elmo. Tahimik lang ang paligid at tilaok lang ng manok ang maririnig at ilang huni ng ibon sa mga puno. Lumabas si Mang Elmo sa kanyang silid at pakapit-kapit sa kanyang ulo. Kamusta na po kayo, Mang Elmo? Ano po bang nangyari sa inyo at bigla na lang kayo nawala ng malay? Hindi ko rin alam Matindi lang siguro yung usok ng insenso ni Sean. Kaya medyo nahilo ako kahapon. Pero masarap naman po sa ilong ang usok, baka po dahil tumatanda na kayo. Abay,
Loko kang bata ka. Kalabaw lang ang tumatanda. At ang kagaya ko na batak sa trabaho hindi basta-basta mahinang matanda. Hanggang kailan po kaya si Kuya Darius sa mansyon? Hindi ko alam. Pero mas mabuti na dito na lang siya para asikasuhin ng mga naiwan ni Esmeralda. Sa bagay, saka para po kahit paano may hindi masungit sa bahay nila. Ang sungit kasi palagi ni Kuya Eric eh. Kaya mo na ang Kuya Eric mo. Pasasan ba't magiging mabait rin yan kapag nagkakilala na sila ng husto ni Darius. Tara, bilisan na natin at maghahanda pa tayo ng almusal sa mansyon. Tsaka baka pagod rin magbantay si Darius sa mama niya kaya kailangan niya ng may kapalitan siya. Nang matapos na ako sa pag-aayos ng sarili ko kabanong, ay nagtungo na nga ako sa mansyon ng mga Ramos. Maganda ang sikat ng araw at malamig ang hangin. Maririnig mo rin ang masayang huni ng mga ibon at nilaok ng mga manok. Aakit na sana ako nang marinig ko na parang may kumakatok sa gate ng mansyon. Ang aga naman yata ni Inay Sean. Inay! Ang aga niyo naman po yata. Hindi pa kasi tapos ang insenso ko kahapon. May mga kailangan pa akong gawin bago tuluyang matahimik na si Esmeralda. Ikaw na naman? Ano ba pakay mo dito sa mansyon? Bakit, Elmo? Natatakot ka bang malaman nila ang tunay na pagkatao ng mga Ramos? Kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo. Mabuti pa umalis ka na. Hayaan mo na si Darius sa manirahan dito. Kahit pilit mong itago ang nalalaman mo, Elmo, lalabas at lalabas din yon. Bakit po kayo bumalik? Pasensya na po kasi sinabi ko kay Inay Sean kahapon na bumalik na lang siya ngayon. Wala na pong dapat alalahanin. Okay naman po ang lahat dito at hindi niyo na po kailangan gawin niya. Alam mo bang hindi lahat ng patay ay nagpapahinga na? May mga natutulog lang at kung magising na sila ay may kapalit na buhay. Tigilan mo na nga yung mga pamahiin mo, Sean. Mabuti pa umuwi ka na at hindi namin kailangan ng basbas mula sa'yo. Pamahiin? Kung pamahiin lang ito, bakit naaamoy ko pa rin ang kakaibang balat na meron ka, Elmo? Hindi mo ba nararamdaman, Darius, na may kakaiba sa balat mo? Ano pong sinasabi niyo? Tigilan mo na yan, Sean. Kapag hindi ka pa umalis baka ipadampot ka na namin sa pulis. Huwag mong maliitin ang pagod na kaluluwa. Hindi lang katawan ang natutulog, iho. Minsan, pati sumpa. Habang maaga pa ay bumalik ka na sa abroad para hindi muling magising ang balat mo. Ihahatid na po kita sa labas, Inay Sean. Mabuti pa nga. Bilisan mo ng paghatid sa kanya at madami pa tayong gagawin. Pagpasensyahan niyo na po si Mang Elmo, ha? Baka po masama pa rin ang pakiramdam niya dahil sa nangyari kahapon. Ayos lang, Ineng. At least alam ko na gumagana pa rin ang ritual na ginagamit ko. Ano pong ritual? Alam niyo po, naguguluhan na talaga ako sa mga sinasabi niyo. Pero ano po bang sikreto na meron ng mga Ramos? Hindi mo pa maiintindihan yon, Ineng. Pero kailangan mong bantayan si Darius. Huwag mo siyang hahayaang magising mag-isa. Kapag sumapit ang ikatlong gabi, kapag nailibing na si Esmeralda. At bakit naman po? Saka sa bahay po ako ni Mang Elmo nakatira kaya hindi ko mababantayan si Kuya Darius. At kung sakali na may kumatok mula sa likod ng bahay, kahit boses pa ng kung sino, huwag na huwag mong pagbubuksan. Lumabas ng gate si Inay Sean. Biglang sumimoy ang malamig at malakas na hangin. Dahilan para mayakap ko ang aking sarili. Naglakad siya papalayo, dala-dala ang kanyang maliit na bayong na puno ng halamang gamot at gamit sa pag-iinsenso. Nakita ko na naman sa bintana na nakadungaw si Kuya Darius at Mang Elmo. Habang papalayo si Inay Sean. Nasusunod ako matukulit ng matandang yun Tawagin mo muna ako ha. Hindi yung pinapapasok mo kagad. Opo, Mang Elmo. Pasensya na po at hindi na po mauulit. Baliw na yung matandang yon. Kaya huwag mo na siyang kakausapin ulit.
at naglakad papalayo si Mang Elmo. Huwag mo nang pansinin yon. Yung mga sinabi ng matandang babae kanina, matanda na yon. Marami nang napapapaniwala sa mga kwento. Pero para sigurado, huwag ka na rin magpapagabi dito sa mansyon. Umuwi ka na lang bago mag-alas 6. Narito naman kami. Opo, Kuya Darius. Pero parang totoo po yung sinasabi ni Inay Sean kanina. Para bang may alam siya? At kung may alaman siya, hindi na rin ako interesado sa anumang kwento. Gusto kong mailibing ng tahimik si Mama at ayusin ang mga naiwan niya. Tita! Tulungan mo na kami rito sa kusina. Huwag mo na munang istorbe ng kuya mo dyan. O sige na, makapagalitan ka na naman ni Mang Elmo. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Ikaw, Lita, ha? Sa susunod huwag ka magtitiwala sa kahit na kanina. Eh di ba, kilala niyo naman po si Inay Sean. Saka nung nabubuhay pa si Doña Esmeralda, palagi siyang narito sa mansyon. Pero bakit ngayon po parang iniiwasan ninyo si Inay Sean? Alam mo ikaw, sobrang dami ng tanong mo. Bata-bata mo pa pero nuknukan ka na ng chismosa. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Mang Elmo eh. Saka, paano kung totoo yung mga sinasabi ni Inay Sean na may kababalaghang nangyayari dito sa mansyon? Mga maingay dyan baka marinig ka nila. Walang kababalaghan at kahit ano dito sa baryo. Naintindihan mo? Sa mga sandaling yun, Kabanong, parang nararamdaman ko na may tinatago si Mang Elmo sa amin. Simula nang mamatay si Doña Esmeralda, ay parabang naging balisa at tila may kinatatakutan na siya, lalo na pagsapit na ng gabi. At napapansin ko yun kapag hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kami na lang ang bahala dito? Hayaan mo lang si Lita. Mabuti pa nga kaming hindi ka dugo may paki kay Mama. Eric, pwede ba wag ngayon? Kailangan mo naman ng burol ni Mama kahit ngayon lang. Huwag na po kayong mag-away. Parehas po kayong mahal at importante kay Doña Esmeralda. Palagi po niya kayong kinukwento sa akin. Kaya huwag na po kayong magtalo. O sige na, papasok na ako sa kwarto ko, Lita. Kayo na lang ang bahala dito. Bakit kasi lagi mo nalang iniiwasan si Kuya Darius? Mabait naman siya bigyan mo lang ng chance na magbanding kayo. Sigurado ko matutuwa si Doña Esmeralda. Kung gusto mo makipag-banding sa kanya, ikaw na lang. Huwag mo na akong idamay pa, no? Oh, anong nangyari doon? Ano pa nga po ba? May sumpong na naman si Kuya Eric. Elmo, pwede po bang kayo muna dito? Iidlip lang ako sandali. Ay sige, nandito naman kami ni Lita Kami na ang bahala sa mama mo. Nang gabing yun, ay maaga ring nagsiuwian ng mga nakikiramay. Kaya kami na lang ni Mang Elmo ang naiwan sa sala para magbantay ng labi ni Doña Esmeralda. Naisipan kong ayusin ang mga bulaklak habang si Mang Elmo naman ay nag-ayos ng upuan. Sa labas ng nakabukas na bintana ay malakas ang pag-ihip ng hangin at kumikiskis ang mga dahon sa puno. Mang Elmo, ang lamig na po ng simoy ng hangin ano? Pero parang iba ngayong gabi. Mang Elmo, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayo hindi nagsasalita Huwag ka munang masyadong lalabas kapag palubog na ang araw ha. Lalo na kapag naririnig mong kakaiba ang ihip ng hangin. Ha? Bakit naman po, Mang Elmo? Hindi ba gabi-gabi naman po ako narito sa mansyon? Baka kasi ang lamig na yon, Lita. May halong amoy na matagal ko nang hindi naaamoy. Amoy balat na sinunok. Mang Elmo, nakita niyo po yun? Hindi agad sumagot si Mang Elmo, Kabanong. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at isinara ito. Kinuha ko ang posporo at sinindihan ng mga namatay na kandila. Nakatitig lang si Mang Elmo at maputla ang mukha na parang may kinatatakutan. Palagi na lang pong namamatayan ng kandila si Doña Esmeralda. Kapag may namatay na apoy, may kaluluwang dumaan. Pero kung 3 kandila na sabay-sabay na namatay, ibig sabihin may nakapasok na hindi dapat. Bigla silang may narinig na kaluskos mula sa likod.
Mang Elmo, may tao po yata sa likod. Ano? Wala yon. Baka pusa lang yon. Halika na nga. Magpahinga ka na. Ako na lang ang bahala dito. Sigurado po ba kayo? Kanina pa kayo parang may iniisip. Tungkol po ba ito sa sinabi ni Inay Sean? Minsan, may mga lihim na kailangang hindi na alamin. At lalong hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin mo. Ang lalim naman po nun. Pag po ba matanda na ganito talaga kayo magsalita? Nakaiga na ako sa aking kama. Mag-isa lang ako sa bahay ng sandaling yon. Nagpaiwan kasi si Mang Elmo sa mansyon para bantayan ang labi ni Doña Esmeralda. Pilit kong ipinipikit ang aking mga mata, pero hindi talaga ako dalawin ng antok. Nagpasya akong kumuha ng tubig sa kusina ng mga oras na yon. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog sa labas ng bahay. Mang Elmo? Ikaw na po ba yan? Bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw sa sala. Mang Elmo, huwag niyo naman po ako takutin Alam niyo naman na duwag ako At may narinig akong tumalon sa bubungan. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Kitang-kita ko ang isang nilalang na biglang tumalon mula sa bubong at tumakbo patungo sa bakanting lote ng mansyon malapit sa balon. Narinig ko na parang may tumatakbo at nakita kong si Mang Elmo at Kuya Eric yun. Halos manlambot ang mga tutod dahil sa takot. Dita, bakit ka sumigaw? Ano nangyayari dito? Mang Elmo, may nakita po akong tao. Pero bakit ganun po ang itsura niya? Parang naaagnas ang kanyang balat. Totoo ba? May zombies ba sa totoong buhay? Talaga lita Puro kakalokohan. Totoo po ang nakita ko, Kuya Eric. Tumakbo siya sa bakanting lote ng mansyon sa may balon. Dumito muna kayo. Titingnan ko. Ay nako, alam mo kakapakinig mo yan kay Inay Sean Nahahawa ka na sa pagiging weird niya. Hindi po ako nagsisinungaling, Kuya. Saka paano po kung totoo mga sinasabi ni Inay Sean? Tigilan mo na kasi yung pakikipagkwentuhan sa kanya. Tinatakot ka lang nun for sure sa mga kwentong alamat niya. Wala. Wala ako nakita sa bakanting lote. Baka kung ano lang yon. O baka imagination mo lang talaga na may multo, Lita. Kitang-kita ng dalawa kong mata kaya hindi ako pwedeng magkamali. Sige na, bumalik ka na sa loob. At huwag kang lalabas ha. Magpapaalam lang ako kay Darius at babalik na ako kagad. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko, Kabanong. Uminom ako ng tubig dahil sa takot ang nararamdaman ko. At ang isa pa ay ang boses ng isang matandang babae at sinasabi nitong nagbalik na ang kanilang Panginoon at kailangan na niyang gisingin ang kanyang balat. Hindi kaya totoo mga sinasabi ni Inay Sean? Ang mga babala niya sa akin. Ito na ba yun? Tita! Ako ito, si Mang Elmo! Buksan mo ang pinto! Agad nang binuksan ni Lita ang pintuan. Ano ba nangyayari sa'yo? At ano yung nakita mo kanina? Hindi po kaya totoo ang sinasabi ni Inay Sean? Ang babala niya kasi sa akin, huwag ako magbubukas ng pinto kapag may narinig akong kaluskos. Kitang-kita ko po ang isang nilalang na parang naaagnas at may amoy ng nasusunog na balat. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Mang Elmo. At bukod po doon, may narinig akong boses ng matandang babae. At ang sabi niya, nagbalik na ang kanilang Panginoon at muling gigisingin ang kanyang balat. Hindi maaari ito. Hindi pwedeng magbalik sila. May alam po ba kayo sa nangyayari, Mang Elmo? Natatakot na po ako. Hanggang ngayon parang nakadikit pa sa ilong ko yung amoy ng nilalang na yun. Huwag mo nang isipin yan. Baka may tao lang na gustong manakot sa'yo. Mabuti pa matulog ka na at baka pagod lang yan. Ramdam ko na may alam at tinatago talaga si Mang Elmo tungkol sa nakita ko. Sa kanyang mga reaksyon at kilos na nanginginig ang mga kamay,
ay tanda na kinakabahan siya. At sino ang tinutukoy na Panginoon ng narinig kong boses na yon, ay bigla ko na lang naisip sa mga oras na yon si Kuya Darius. Kinabukasan ay maaga kaming nagising dahil yun na ang araw ng paghatid sa huling hantungan ni Doña Esmeralda. O ano? Kumusta nakakakita ng multo, Alita? Baka nga po guni-guni ko lang yung nakita ko kagabi. Hindi pa rin maganda ang panahon. Alam mo, simula nang mamatay si Mama, birang sumilip ang araw. Mukhang pati po ang langit nakikidalamhati sa pagkamatay ni Doña Esmeralda. Tita, Iha! Siguraduhin mong maayos yung mga bulaklak, ha? Nasa na ba yung punerarya at mukhang wala pa sila? Maaga pa naman po, Mang Elmo. Tsaka, bakit po ba parang nagmamadali kayo? Ano po bang nangyari sa kamay nyo? Eto. Wala ito. Tinabunan ko lang dahil nagsugat ng kabutin ko kagabi. Gusto niyo po ba gamutin ko muna yan habang hinihintay ang punerarya? Ay di na, ayos lang ako. Ayan, nariyan na yung punerarya. Tawagin mo na yung Kuya Darius mo, sige na. Biglang dumating si Kuya Darius. Suot ang itim na Amerikana pero kapansin-pansin ang maputlang kulay niya at halatang kulang sa tulog. Napatingin ako sa benda niya sa kanyang braso at nilipat ko ang tingin sa kamay ni Mang Elmo. Handa na bang lahat, Mang Elmo? Oo, Iha. Nakahanda na ang lahat. Nariyan na rin ang karo ng patay. Ibiniling ko na rin sa mga naglilinis na ayusin ang buong bahay bago tayo bumalik. Kuya Darius, ito nga po pala ang rosaryo. Sabi po ng matatanda, lagyan ng rosaryo ang kamay ng namatay bago ilibing para hindi raw po pamahayan ng masamang espiritu. Na nga ba sinasabi ko sa iyo kung ano-ano yung nakikita mo dahil sa kakapakinig mo yan sa matatanda lalo na kay Inaisyon. Tayo na, bago pa nila ibaba yung labi ng mama ninyo. Wala na po ba kayong nakalimutan? Bawal na po kasi bumalik kapag nailabas na ang patay. Kung hindi lang talaga kita kilala, Lita, iisipin ko na kasing tanda ka na ni Mang Elmo. Dami mo kasing pamahiin Wala naman pong mawawala kung susunod tayo, di ba? Nang umagang yon, ay naihatid na namin sa huling hantungan ng labi ni Doña Esmeralda. Ang ilang mga nakipaglibing ay nagpaalam na sa magkapatid. Bakas ang lungkot sa mukha ni Kuya Eric at Kuya Darius. Hindi man sila nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat sa kanilang mga puso. Elmo, Lita, pwede na muna kayo magpahinga, ha? Pero marami pa kaming gagawin dito sa mansyon Okay lang po, mas kailangan niyo po muna magpahinga. Oo nga po, Mang Elmo. Namumutla po kayo Saka na paano po ba yung kamay ninyo ni Kuya Darius? Parang sabay po kayong nagkasugat. O nga, Iho. Ano ba nangyari sa braso mo? Dalmot ko lang ito kagabi. Pero pagising ko may mga sugat na yung braso ko. Paano naman hindi sanay sa alikabok yung kutis mo? Sa bagay, mas sanay ka nga pala sa Canada. Eric, tama na. Alam mo, mabuti pa magpahinga na tayong lahat. At mamaya tatawagin na lang namin kayo sa hapunan. Wala pa akong gana, Mang Elmo. Ayun na lang po mamaya sa hapunan. Sabay naglakad papalayo si Eric. Ilang araw na po kayo dito, kuya. Pero hindi ko pa kayo nakitang sabay kumain. Kung narito lang si Doña Esmeralda, naku, malulungkot yun. Alam mo, sana ganyan din mag-isip si Eric sa'yo. Parang mas matanda ka pa mag-isip sa kanya Balang araw, mangyayari rin na magkakaayos kayo magkapatid. Kayong wala ng mama mo, Darius, dito ka na ba ulit titira? Hindi ko pa po masasagot yan, Mang Elmo Sana dito na lang po kayo, Kuya Darius, para may kasama si Kuya Eric. Para hindi na siya masungit. Hindi ko pa alam. Pero namiss ko rin talaga ang bahay na ito. Ang tagal ko kasi hindi nakauwi dito Nang matapos na ang hapunan sa mansyon, ay naunang umuwi si Mang Elmo dahil masama ang pakiramdam niya. Si Kuya Eric naman ay hindi sumabay sa hapunan ng kanyang Kuya Darius. Habang ako naman ay busy sa paghuhugas ng pinggan at paglilikpit ng ilang mga kagamitan sa kusina. Sinabi ko naman sa iyo dito
Bukas mo na lang hugasan ng mga pinggan na yan. Gabi na oh. Wala ka nang kasama pa uwi. Huwag po kayo mag-alala, Kuya Darius. Nasa kabilang bakod lang po ang bahay namin ni Mang Elmo, kaya hindi naman nakakatakot. Mabuti na lang at sinamahan mo si Mang Elmo sa bahay niya, no? Ewan ko ba, bakit hindi na siya nagkasawa? Malaki po talaga ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil lang mamatay sina Inay at Itay sa aksidente siya na ang tumayong magulang ko. Wala talagang kasing bait si Mang Elmo. Kaya hindi ako nag-aalala na siya ang katiwala ni Mame. Para na kasi sila magkapatid. Ilang minuto pa kaming nagkausap ni Kuya Darius bago siya nagpaalam na papasok na sa kanyang silid. Naiwan ako sa kusina habang pinupunasan ng mga pinggan para ibalik sa lagayan. Tahimik na ang buong bahay. Malakas rin ang hangin sa labas ng gabing yon. Pero nagulat ako nang may marinig akong mga kaluskos sa paligid at parang may gumagapang sa bakuran. Mang Elmo, kayo po ba yan? Binuksan ko ang bintana. Kuya Darius? Kuya Eric? Kayo po ba yan? Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina at sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng puno ng mangga, may nakatayong nilalang na parang tao. Pero parang may kakaiba. Bigla kong naisip ang nilalang na nakita ko sa bahay ni Mang Elmo na tumakbo patungo sa likod ng bahay. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yun? Bigla kong may narinig na kumalubog sa bubungan. Kuya Darius! Maya-maya bumukas ang pinto. Tita, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Kuya, dun po sa puno. May tao. Parang buhay pero naaagnas. Ano na naman ba yan, Tita? Lagi ka na lang may nakikita eh. Baka anino mo lang yun. Umalma ka lang, baka hayop lang o baka may nakapasok na magnanakaw. At sino naman na magtatangka na magnakaw dito? Sigurado po ako na hindi hayop yun. Nakita ko yung mukha niyang parang balat ng tao na walang laman. Nang maihatid ako ni Kuya Darius at Kuya Eric sa bahay, ay hindi na ako dalawin ng antok. Kitang-kita ko pa rin sa isip ko ang nilalang na nasa ilalim ng puno ng mangga na parang nagmamasid at may hinihintay. Bigla kong naalala si Inay Sean. Sigurado kasi alam niya ang tungkol sa nilalang na yon. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng mga kapitbahay na parang nagkakagulo. Mang Elmo, ano pong meron? Bakit parang maingay sa labas ng mansyon? O nga din, kaya pupunta ko sila para malaman ko eh. Sasama po ako! At nagpunta na nga si Mang Elmo at Lita sa mga taong nagkukumpulan. Narito na pala si Elmo Oh, Sean. Ano na naman bang kalokohan nito? Bakit narito kayo sa labas ng mansyon? Hindi ako ang dahilan kung bakit sila narito. Naabutan ko lang silang nagkakagulo. Maya-maya ay sumigaw at galit na ang mga tao habang isinisigaw nila ang pangalan ni Kuya Darius. At pinaparatangan nila ito sa pagkawala ng mga bangkay sa sementeryo. Nakita ko si Kuya Darius na nakasilip lang sa kanyang bintana at nakatingin sa labas. Patuloy pa rin nagsisigawan ng mga tao. Kuya Darius, bumalik na po kayo sa itaas! Ano ba nangyayari dito? Bakit nagwawala kayo sa gate namin? Ako na ang bahala dito, Eric. Mga iyo, umakit na kayo sa itaas. Huwag kang matakot, Elmo. Kung wala namang masamang ginagawa si Darius, hayaan mong ipaliwanag niya sa mga tao na wala siyang nalalaman sa nangyari. Sigurado naman po kaming walang kinalaman si Kuya Darius sa binibintang nila Inisyon, ano po bang pinaglalaban ng mga taga-baryo? Bakit sila nandito? Naabutan ko na lang ang mga tao na narito sa gate ninyo at sinasabi nilang maaaring may kinalaman ng kuya mo sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo. Hindi ako kriminal. At mas lalong hindi ako magnanakaw ng bangkay. At ano naman ang gagawin ko sa mga bangkay, ha? Hindi kami close ng kuya ko, ano? Pero tawang-tawa naman ako sa mga ibinibintang niyo sa kanya.
At bakit naman nanakawin niya mga bangkay sa sementeryo? Ayon sa mga nakakita, dito raw tumakbo ang kumuha ng bangkay sa sementeryo. At sabi pa nila nakita nila ang tuyong balat sa kabaong ng bangkay. Tuyong balat? Hindi po kaya yun ang nakita kong nilalang kagabi? Anong sabi mo? Nakita mo ang mga balang? Opo, Inay Sean. Kaya sigurado po akong hindi si Kuya Darius ang gumawa nun sa mga bangkay. Dahil narito po si Kuya nang makita ko ang nilalang na yun. Baka yun po ang gumawa. Aba na, Lita. Huwag ka nang dumagdag pa sa kalokohan ng mga taong yan. Hindi totoong nilalang na nakita mo. Sigurado kung taong magnanakaw ang kumuha nun at baka dito lang tumakbo. Pero, Mang Elmo, yung balat po na nakita namin ni Kuya Darius, hindi po ba to yung balat din ng kung anong hayop pag nakita namin? Tama na! Umakit ka na sa itaas. Hindi ka dapat nakikisali sa usapan ng mga matatanda Sigurado akong nabuhay na ang balat niya, Elmo. Kaya bumabalik na siya. Hindi mo ba itatago ang totoo? Hindi ko alam pero nararamdaman kong may tinatago si Mang Elmo. O kaya ay pinagtatakpan niya ang tungkol sa ibinibintang ng mga tao tungkol sa mga bangkay na nawawala. Patuloy pa rin ang mga tao sa pagkalampag ng gate ng mansyon. Habang ako naman ay nalilito sa kung ano ang iisipin kong totoo. Ilang araw na pero hindi pa rin namamatay ang pagbusta nila kay Kuya Darius Hindi ko nga rin po alam kung bakit siya ang pinaghihinalaan ng mga tao Ganun talaga siguro kasi ngayon lang siya nakita dito sa baryo tapos may ganyan nangyayari. Naniniwala po ba kayo sa kanila, Kuya? Nagagawin yun ni Kuya Darius? Alam mo Lita, kahit sabihin kong hindi ako naniniwala, may mga bagay na hindi ko rin maipaliwanag. Matagal siyang nawala kaya hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Kawawa naman po si Kuya Darius. Kamamatay lang ng mama nyo tapos ganito naman ang mga tao. Mama lang namin pero hindi ako Digong Ramos, no? Pero alam mo ba, hindi ko alam kung maniniwala rin ba ako tungkol sa balat na yan Kasi ilang beses ko na yung nakita sa kama ni Mama. At palagi niyang sinasabi na nag-aalala siya kay Kuya Darius kung sakaling mawawala siya. Ako rin po may gustong sabihin sa'yo. Sa gabi po, parang may humihinga sa loob ng balon. Lita, huwag mo masyadong binabanggit yan Kapag narinig yan ng mga tao, baka lahat tayo mapagbintangan na nila. Pero paano po kung may nangyayari ngang kakaiba dito sa mansyon? Nang mag-umpisa ang galit ng mga tao kay Kuya Darius, ay napagpasya nila na sa mansyon muna kaming magsama-sama na mabantayan ni Mang Elmo ang magkapatid. Lalo na mainit ang mga mata ng mga tao sa mansyon. Pero sa gabi-gabi natutulog ako sa isang bakanting silid ay kung ano-ano na rin ang mga napapanaginipan ko sa gabi. At ang nakakatakot pa ay ang mga nilalang na nakikita ko noon ay kasama na nila si Kuya Darius. Agad akong bumaba at uminom ng tubig. Ano bang klaseng panaginip yun? Bakit kasama nila si Kuya Darius? Anong ginagawa? Ay, multo! Uy, pati ba ikaw? Bulto na rin ang turing sa akin? Pasensya na po Kuya Darius. Nagulat lang po talaga ako. Hindi ka rin ba makatulog? Sa totoo lang po, nanaginip kasi ako ng masama tungkol sa'yo at ilang gabi na rin pong paulit-ulit ang mga panaginip ko. At ano naman yon? Tungkol po sa inyo at sa nilalang na nakita ko. Nakakita po ako ng mga taong nagtatanggal ng mga balat nila. Parang mga ahas pero tao. Tapos kayo po yung nasa gitna nila. Lahat sila sumusunod sa'yo. Tinatawag po nila kayong pinuno. Sa mga sandaling yung kabanong, ay ramdam ko ang kaba ni Kuya Darius at lalo na ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung tama bang sinasabi ko sa kanya ang mga kakaiba kong panaginip. Tahimik lang ito at nakatitig lang sa iniinom niyang tubig. Kaya nagsalita na lang akong muli. Tapos sa balon po, may mga matang nakatingin sa akin, Kuya. Hindi po kaya may ibig sabihin ng mga panaginip ko? Alam mo, matagal na akong wala rito. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko at ng mga tao sa baryo. Pero sana, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga panaginip mo.
Pero, kuya, totoo po ang nakita ko. Sa panaginip may boses na nagsasabing magigising na siya. Hindi ko alam kung sino ang boses na yun. Pero, ikaw po ang nasa balon. Sa bayo talaga, marami kang maririnig na mga alamat at mga kwentong hindi totoo. Alay natin. Nadadala ka lang sa mga sinasabi nila, lalo na kay Inay Sean. At sa panaginip ko, sinasabi ni Inay Sean na kapag may nagising na balat ay may kukuning kaluluwa. At pagkatapos nun, nakita ko kayo nakatingin sa akin. Kung ano man ang nasa panaginip mo, sana huwag mo munang sabihin kahit na kanina, ha? May mga bagay na mas mabuting hindi muna pinag-iisapan. Natatakot po ako, kuya. Paano kung paalala yun na may darating na masama? Lita, makinig ka. Kung ano man niyang nakita mo, naririnig mo sa balon, huwag ka na lang munang lumapit doon para hindi mo nadadala sa panaginip mo, okay? Opo, kuya. Pasensya na po kayo sa mga tao kung pinagbibintangan nila kayo ng masama. Ang samahan niyo kami dito sa mansyon ay malaking bagay na sa amin, Rita. Mabuti na nga lang at nandiyan kayong dalawa ni Mang Elmo. Kaya sige na, natulog ka na at huwag mong kakalimutan magdasal para hindi ka managinip ng sama, okay? Opo, Kuya Darius. Akala ko po talaga masungit kayo. Yun pala hindi naman. Sobrang bait niyo po, kuya. Mukha lang talaga akong seryoso kaya napagkakamalan nila akong masungit eh. Para po pala kayong tatay ko. Yan din ang sinasabi ng mga tao. Kaso wala na po si tatay Magkasama na sila ni nanay sa langit. O sige, ganito na lang. Pwede mo akong gawing tatay-tatayan. Talaga po? Pero hindi naman po kayo mukhang tatay Ang bata niyo pa po kasing tingnan. Sa unang pagkakataon ka, Banong, ay nakita ko ang mga ngiti ni Kuya Dario sa simpleng biruan naming dalawa. Sa sandaling yon, ay nawala sa isip ko ang takot tungkol sa aking mga panaginip. Nagpasya na akong bumalik sa silid at pilit kong ipinipikit ang aking mga mata. Kinabukasan, paglabas ko sa kwarto, ay naroon na si Mang Elmo at naghahanda na ng pagkain. Mang Elmo, bakit hindi niyo po ako ginising agad? Natulungan sana kita. Ayos lang ito. Hindi naman mahirap na trabaho ito eh. Ang mabuti pa, ihanda mo na lang yung lamesa at baka magising na yung mga kuya mo. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi kaya parang sumasakit ang ulo ko. Ang mabuti pa po magpahinga na lang kayo. Ako na lang po ang bahala sa pagkain ni na Kuya Eric. Ay ako pa naman, Rita. Anong akala mo sa akin, matanda na ako? Huwag na po matigas ang ulo, Mang Elmo. Ipapaliwanag ko na lang po kay Kuya Darius. Nagulat ako nang makita ko ang braso ni Mang Elmo na parang natatanggal ang balat. Buong araw kong iniisip pa rin ang nakita kong nangyari sa kanya. Nag-alala rin ako kay Mang Elmo kaya naman isang desisyon ang ginawa ko nung araw na yon. Anong ginagawa mo rito, iha? May problema ba sa mansyon? Tulungan niyo po ako. Si Mang Elmo po kasi parang nagbabalat ang katawan. Parang natutuklap ng sadya. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Alam ko ang nangyayari kay Elmo at hindi yun isang sakit. Ano pong ibig niyong sabihin? Bata ka pa at hindi mo pa lubos na mauunawaan. Pero ang pamilyang Ramos at si Elmo ay matagal nang nililihim ang totoo nilang katauhan. Ang balat na natutuklap, yun ang unang palatandaan na nagigising na ang aswang sa balat nila. Aswang po? Hindi totoo yan. Si Mang Elmo, mabait po siya at itinuturing niya akong totoong apo. Alam ko, hindi masama si Elmo. Siya ang nagpoprotekta sa pamilyang Ramos higit kay Darius. Pati po si Kuya Darius? Aswang din? Lalabas at lalabas sa tamang oras ang lahat, iha. Ako ang nagputol ng sumpa sa balat ni Darius nang ipinanganak siya. Kaya nagpasya si Esmeralda sa 20 taong kaarawan ni Darius ay ilalayo siya sa baryo at sa mga balang.
Nagkaroon ako ng ideya na kaya nasa Canada si Kuya Darius ay dahil ayaw ni Doña Esmeralda na maging aswang na balang si Kuya Darius. Pero ngayong narito na siya ulit, ay bumalik na ang sumpa ng mga balang. At ang nilalang na nakikita ko ay ang mga aswang na gustong kumuha sa kanya. Ikinuwento ko rin ang mga masasamang panaginip ko kay Inay Sean at sinabi niyang totoo ang lahat ng yon. Si Kuya Darius ang susunod na hari ng mga balang. Diyos ko, anong gagawin ko? Ayoko maging aswang si Mang Elmo at Kuya Darius. Uy, anong binubulong-bulong mo dyan? Saan ka magaling? Naglakad-lakad lang po. Okay ka lang ba? Alam mo, lahat kayo ang weird. Si Mang Elmo, kanina pa nasa balon sa likod at nakatitig lang. Si Kuya Darius naman may mga sugat sa katawan na parang yung nangyari kay mama nun. Kuya, maniniwala ka ba kung sasabihin kong may aswang sa mansyon na ito? Alam mo ikaw, kung ano-ano pinakikinggan mo sa radyo, binabasa sa comics Sana naman ang galing yung aswang na yan Hindi bali na lang kuya. Maiwan muna kita at maghahanda pa ako ng hapunan natin. Alam mo, mas mabuti pa. Magbasa ka na lang ng comics sa kwarto kaysa makakita kayo ng kung ano-anong mga eksena. Pumasok ng kwarto si Kuya Eric habang ako naman ay nagsimula na maghanda ng hapunan. Magdidilim na pero hindi ko makita sa mansyon si Mang Elmo. Pinuntahan ko na rin sa bahay pero wala talaga siya roon. Bigla kong nakarinig na parang may kaluskos mula sa garden malapit sa lumang balon. Mang Elmo? Ay Diyos ko! Dugo ba to? Mang Elmo? Mang Elmo? Ano po nangyari sa inyo? Huwag kang lalapit, tita. Umalis ka na. Iligtas mo sarili mo. Hindi po kita iiwan dito. Hihingi po ako ng tulong sa kanila. Huwag. Delikado ang gagawin mo. Huwag mo nga hayaang makalapit si Darius dito sa balon. Ano po bang nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Totoo po bang isa kang aswang na balang? Tumakbo ka na! Hindi po kita iiwan dito, Mang Elmo. Kayo na lang po ang pamilya ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Huwag na matigas ang ulo mo, Lita. Dali! Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Malakas na hangin at mula sa malayo ay maririnig ang malalakas na tahol ng mga aso. Habang ako ay nakaluhod sa harap ni Mang Elmo, umiiyak at basang-basa. Nakarinig ako ng mga yabag na paparating at nakita ko na lang si Kuya Darius na nakatulala sa likuran ko habang nakatingin kay Mang Elmo. Kuya Darius! Lita, anong nangyari? Si Mang Elmo po! Mang Elmo, anong ginawa mo kay Lita? Hindi ako. Pero umalis na kayo rito habang hindi pa lubos na nabubuhay ang mga balang. Sige na! Nagulat na lang ako nang biglang itinaas ni Kuya Darius ang dala niyang punyal at galit at takot na sinaksak niya ng paulit-ulit si Mang Elmo. Halos hindi ako nakapagsalita habang umaagos ang dugo ni Mang Elmo sa paligid ng balon. Kuya! Wag! Kuya Darius! Tama na! Kuya! Kuya, tama na! Habang bumabagsak sa lupa si Mang Elmo, biglang nag-iba ang kulay ng balat niya. Biglang pumuti ng sobra. Parang kandilang natutunaw. Ang mukha niya ay dahan-dahang nagbabalat at lumitaw ang kanyang ibang anyo. Hindi halimaw, kundi isang matandang lalaki na tila wala ng dugo sa katawan. Diyos ko! Ano yan? Darius, hindi mo alam. Matagal ka na hinahanap ng balat mo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mang Elmo? Ang sumpa ng mga Ramos. Hindi mo na ito matatakasan. Hindi ako ang kalaban mo. Matagal kitang pinrotektahan kasama ng mama mo para hindi mabuhay ang balat mo. Pero hindi namin ito
napigilan. Ibig sabihin, aswang ka Kuya Darius at si Mama? Hindi totoo to. Ano nangyayari sa mansyon at sa pamilyang to? Anong sumpa meron ka, Kuya? Hindi ko sinasadyang gawin to kay Mang Elmo. Pero bakit naging ganyan ang itsura niya? At anong ibig niyang sabihin na hinahanap ako ng balat ko? Mang Elmo, alam kong hindi ka masama at naniniwala ako doon. Wala akong alam sa nangyayari. Pero kailangan ko malaman ng totoo. Pero paano? Hindi ko na kaya to. Wala na mamatay si Mama. Puro kababalagan na nangyayari. Mga bangkay na nawawala. At ikaw ang pinagbibintangan. Balat na natutuklap tapos ngayon si Mang Elmo. Isang malakas na kulog at kidlat ang maririnig sa paligid. Si Inay Sean lang ang makakatulong sa atin at magsasabi ng katotohanan. At ano naman ang kinalaman na matandang yun sa lahat ng ito? May nabanggit siya sa akin na ang balat ni Kuya Darius ay pinutol niya sa isang sumpa. Ang sumpa ng mga aswang na balang. Kailangan ko makausap si Inay Sean, Lita. Gusto ko malaman ang buong katotohanan. Tahimik lang kaming tatlo, Kabanong. Tanging maririnig lang ay ang mga alulong na mga aso na mahaba at nakakapangilabot. Habang bumubuhos ang ulan, ay umaagos pa rin ang dugo ni Mang Elmo sa sahig. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Patuloy lang ang agos ng luha ko habang nakatingin sa wala ng buhay na si Mang Elmo. Hindi ako makatulog, Kuya Darius. Bawat pikit ko, nakikita ko ang mukha ni Mang Elmo. Hindi ko pa rin matanggap ang ginawa ko. Akala ko, tinataka niyang saktan kaya nagawa ko yun. Wala po kayong kasalanan. Alam kong hindi niyo yung sinasadya. Si Inay Sean, kailangan ko ulit siyang puntahan. Nasama ako sa'yo. Hindi ko alam kung madami pa mga nilalang na kagaya ni Mang Elmo kaya sasamahan kita. Eric, may pupuntahan lang kami ni Lita. Huwag kang aalis dito ah. Delikado na ang paligid. Baka hindi pa rin po niya matanggap ang nangyari. Ramdam ko ang matinding takot ni Kuya Eric kagabi. Malamig ang simoy ng hangin nang umagang magpasya kaming pumunta sa bahay ni Inay Sean sa paanan ng bundok. Medyo madilim pa nang umalis kami para hindi makita ng mga tao si Kuya Darius. Ilang minuto lang naman ay nakarating na kami sa tapat ng bahay kubo ni Inay Sean. Ang katotohanan, matagal nang bantay si Elmo ng pamilyang Ramos. Hindi lang siya basta katiwala. Siya ang tinatawag na tagapangalaga. Isang nilalang na binigyan ng buhay upang bantayan ang dugo ninyo. Tagapangalaga? Ibig pong sabihin hindi talaga siya tao? Hindi na. Isa siyang nilalang na ginawa mula sa lumang ritual ng inyong mga ninuno. Ang dugo ng Ramos ay may panata. Ang protektahan ang lihim ng balon. Kaya ba nung maliit pa ako bawal na bawal ako lumapit sa balon na yun dahil sa sumpa? Oo, dahil doon nakatali ang sumpa ng pamilya ninyo. Ang dugo ng Ramos ang nagselyo sa mga balang. Kaya ngayong patay na si Elmo, hindi ka naligtas, Darius. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw ang susunod na tagapagbantay ng balon na yon, Darius. At malapit nang lumabas ang aswang sa balat mo. Hindi totoo yan. Hindi ako aswang. Hindi ako magiging katulad ni Mang Elmo. Ilang araw na nang malaman namin ang tungkol sa sumpa ng pamilyang Ramos, hindi inaasahang isang gabi na makikita ko mismo si Kuya Darius na nasa harapan ng salamin at pinupunit ang balat niya sa braso at sa iba pang parte ng kanyang katawan. Sa oras na yon, ay mas nangingibabaw ang awa ko sa kanya kaysa sa takot. Kuya Darius, labanan mo ang nangyayari sa'yo. Kuya, ano ginagawa mo sa sarili mo? Pinapalitan ko lang ang balat ko dahil luma na sila. Lita, ano bang nangyayari? Bakit ngayon si Kuya Darius naman ang ganyan ng itsura? Kuya Eric, kailangan natin pigilan si Kuya Darius sa ginagawa niya. Pero paano? Parang hindi na siya si Kuya Darius Kuya Darius, tama na. Nasasaktan na po kayo. Hindi man lang ako pinakinggan ni Kuya Darius. Mas lalo kong kininabutan nang ngumiti ito ng kakaiba.
Sabay nilapitan ng salamin at muling ipinagpatuloy ang pagkalas sa kanyang balat. Napakapit ako kay Kuya Eric nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Nakarinig kami ng mga yabag mula sa labas, kaya kahit madilim ay hinila ko si Kuya Eric at nagtago kami sa ilalim ng lamesa. Kuya Eric, naririnig niyo po ba yung boses na yun? Hindi ako pwede magkamali. Boses ni Mama yun. Pero paano nangyari yun? Patay na si Doña Esmeralda. Hindi ko alam pero boses talaga ni Mama yun eh. Teka, Lita, Eric, nasan kayo? Naririnig niyo rin ba yung boses ni Mama? Si Kuya ba talaga yung nagsasalita na yun? Hindi ko alam, Kuya. Pero huwag ka munang lumabas. Baka ginagaya niya lang ang boses ni Kuya Darius. Biglang kumidlat at sa liwanag na yon ay nakita namin ni Kuya Eric ang mga nilalang na may mahahabang katawan. May balat na nakalaylay sa mga braso, maputla at may mga puting mata. At isa na roon si Kuya Darius. Naririnig pa rin namin ang mga boses na tila tinatawag at pinasasama nila si Kuya Darius. Kuya Darius! Huwag kang sasama sa kanila! Hindi ka halimaw kagaya nila! Kuya, labanan mo ang mga boses nila. Huwag kang sasama. Kami ni Kuya Eric ang totoo mong pamilya, hindi sila. Huwag kang maniniwala sa boses na yon. Hindi yun si Mama. Patay na siya. Kaya huwag kang sasama sa kanila. Hindi ko alam kung sino ako. Bakit ganito ang sinapit ko? Ito ba ang dahilan kung bakit itinaboy ako ni Mama patungo sa Canada? Ayaw ko maging halimaw. Tulungan niyo ako. Hawakan mo ang kamay ko, Kuya Darius. Hihingi tayo ng tulong kay Inay Sean. Tulungan mo ako, Lita. Ikaw na lang ang pag-asa kong gumaling. Ayoko maging halimaw. Naglakad ako papalapit kay Kuya Darius kahit matinding taba ang nararamdaman ko. Alam kong kailangan niya ng tulong namin para takasan ang pagiging isang balang. Nakaharap naman sa akin ang mga balang at kahit puti lang ang mga mata nila, ay nararamdaman ko na galit sila sa akin. Lita, huwag kang lalapit sa kanya. Inay Sean, mabuti po at dumating ka. Natatakot na po ako. Kinokontrol ng balang ang kanyang isip at katawan, kaya huwag kang lalapit sa kanya. Sino po ba sila? Sila ang mga balang, mga nilalang na nagpapalit ng balat para mabuhay. Noong sanggol pa lang si Darius, pinutol ko ang ugnayan niya sa mga balang. Pero ngayong patay na ang kanyang ina, bumalik ang dugong balang sa kanya. Hindi totoo ito. Sabihin niyong hindi aswang ang mga Ramos. Hindi natin mapipilit ang gusto nating isipin dahil yon ang katotohanan. Hindi! Hindi! Tao sila! Tao! Tumakbo si Kuya Eric palabas ng mansyon habang nagsisisigaw na parang baliw. Lumapit sa akin si Inay Sean at itinuro ang kakaibang nakaukit na mata sa batok ni Kuya Darius na parang balat ng isang nilalang. Tingnan mo yon, Iha. Ang marka na nasa batok ni Darius ay palatandaan na hindi siya isinilang na isang tao. Isinilang siya bilang tagapamagitan ng mga balang. Paano po natin sila mapipigilang kunin si Kuya Darius? Kailangang bumalik sa katinuan si Darius habang nagbabalat pa lang ang kanyang katawan. Naririnig ko pa rin ang mga alulong at pag-ungol ng mga nilalang. Mula sa kagubatan, unti-unti pang nadaragdagan ang mga balang na may mga nakasabit na balat sa kanilang katawan. May mga mata sa likod at lumalakad na parang mga zombies. Inay Sean, dumarami na po sila. Hindi ko alam kung saan po tayo tatakbo. Hindi tayo tatakbo, Iha. Matagal ko nang alam na darating ang gabing ito. Ang mga balat ng balang na yan ay naghahanap ng katawang isusuot muli. At ngayong nabuksan na ang dugong balang ni Darius, gusto nilang lahat tayo ay isama. Pero ang dami po nila. Paano natin sila lalabanan? Makinig ka, Iha. May isa pang paraan. Hindi sila pwedeng mamatay. Kailangan silang ibalik kung saan sila galing. Sa balon? Oo, dyan sila lumabas kaya dyan din sila dapat bumalik.
Biglang sumulpot ang 3 balang mula sa gilid at ang isa'y balat ni Doña Esmeralda. Gamit rin ang kanyang boses at pilit hinihipnotismo si Kuya Darius. Nanginginig ang tuhod ko dahil sa mga kakaibang itsura ng mga nilalang na balang. Tinatawag po nila si Kuya Darius. Parang gusto na nilang isama. Dahil siya ang susi ng muling pagbangon ng mga balang sa ilalim ng lupa, kaya kailangang magising ni Darius. Sa ngalan ng liwanag, sa ilalim ng buwan, isara ang lagusan. Inay, parang lalo silang dumarami. Huwag kang matakot, Lita. Ako ang haharap sa kanila. Hindi sila basta mga bangkay. Sila ang mga balang na ginising ng dugo ni Darius. Sumugod ang mga balang. Ang kanilang mga balat ay kumikislap sa dilim. Habang si Naisyon ay mabilis na naglatag ng abo ng uling na may langis ng albularya at sinindihan ito. Sumiklab ang apoy habang naroon kami sa loob nito. Sa ngalan ng liwanag, sa ilalim ng kapangyarihan ng mga anito, ibalik mo sila sa kanilang pinanggalingan! Ah! Hindi ito maaari! Bakit sila nakapasok sa ritual ng proteksyon? Inay-Shon! Hindi sila mapipigilan! Lumalakas sila sa balat na ginagamit nila! Inay! Tulungan mo ako! Tulong! Kuya Darius, tulungan mo ako! Biglang lumakas ang hangin at tuminto sa pagtalatad sa akin ng isang balang. Ang lahat ay biglang natahimik. Tumingala at natigilan. Lumabas mula sa dilim si Kuya Darius, ngunit hindi na siya mukhang tao. Maputla ang balat at ang mga mata ay nagliliwanag. Tumingin siya sa akin at sumilay ang mga ngiti. Itiwan mo sila! Hindi ako kabilang sa inyo! Hindi ako siyang halimaw! Nakinig siya. Nakinig ang dugo niya sa tinig mo, Lita. Isang balang pa ang muling sumugod sa amin ni Inaisyon. Pero laking gulat ko nang sinalo ni Kuya Darius ang matalas na kuko ng balang at ginamit niya ang kanyang sariling balat bilang panangga. Dinig na dinig ko ang pagkapunit ng balat sa kanyang braso at lumabas ang maputing laman at umagos ang kanyang dugo. Hindi pa siya lubos na isang balang. Normal na dugo pa rin ang nasa katawan niya at hindi itim. Ibig sabihin, hindi pa lubos na nasisira ang ritual ko nang sanggol pa siya. Tama na, kuya! Nasasaktan ka na! Wala yan! Hanggat kaya kong labanan ng dugo, hindi nila kayo masasaktan! Salamat, kuya! Hindi nagkamali si Mang Elmo na gabayan ka dahil alam niyang hindi ka magiging masama. Hindi niyo ako may sasama sa impyernong meron kayo! Agad na tumilapod ang mga balang. Inay Shon, anong kailangan nating gawin para matulungan natin si Kuya Darius? Darius, kung may natitira pang tao sa loob mo, itulak mo silang lahat pabalik sa balon. Kung gagawin po yun ni Kuya Darius, ano mangyayari sa kanya? Pwede siyang manatili sa mundong ito, pero hindi na bilang normal na tao. At kung gagawin niyang ialay ang kanyang sarili bilang selyo ng balon, ay hindi na sila muli pang makakabalik sa mundo natin. Kung yun po magiging kapalit, para maging tahimik at ligtas kayo, gagawin ko. Kayo na po bahala kay Eric at sa mansyon. Inay Shon, wala na po bang ibang paraan para hindi magbuwis ng buhay niya si Kuya Darius? Wala na, iha. At kapag hindi pa rin natin nagawa ito bago sumikat ang araw, ay tuluyan ng mabubuhay ang mga balat ng mga balang sa mundong ito at patuloy na gagawa ng kasamaan. Huwag ka mag-alala, Lita. Kahit sandali lang akong narito, ay naramdaman ko sa iyo ang pagtanggap bilang isang tao. Matagal na ako nakakulong sa mundo na hindi ko gusto, simula nang umalis ako patungong Canada. Kaya, hindi na ito magiging mahirap para sa akin. Pero kuya, marami ka pang pwedeng gawin kasama si Kuya Eric. Habang nag-uusap kami,
ay biglang lumabas ang nilalang na kamukha ni Doña Esmeralda at maging si Mang Elmo. Tinatawag nila si Kuya Darius para tapusin na ang liwanag at magsama-sama na sila at maging isa muli. Hindi namin inaasahang lalapit si Kuya Darius sa kanila habang pilit siyang pinipigilan ni Inay Sion. Huwag kang maniniwala sa kanila! Nililin lang ka lang nila, Darius! Hindi siya ang iyong ina at si Elmo. Mga balat sila na kumapit sa alaala mo. Walang patay na bumabalik para mabuhay muli. Darius, huwag mong gawin yan. Iligtas mo sila sa dilim at huwag hayaang makagawa muli ng masama. Kung totoong mahal mo sila. Sasama ako sa kanila. Kung galing ako sa dilim din ako magtatapos. Hindi ako halimaw. Ako, si Darius Ramos. Agad na tumalon sa balon si Kuya Darius. Nakakakilabot na sigawan ng mga balang habang parang may kung anong humihigop sa kanila papasok ng balon. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Kuya Darius at pinili niya na sumama sa mga balang kapalit ng tuluyang pagselo ng lagusan ng mga balang at kadiliman. Kuya Darius! Inay! Wala na si Kuya! Iyan ang kapalit ng kalayaan niya. Yan ang sumpang tinapos niya. Ang dugo niya ang nagtakip sa pinto ng dilim. Hindi na sila makakabalik. Hindi man lang niya nasubukan ng malayang buhay, Inay Sion. Wala tayong magagawa. Yan ang kanyang kapalaran, Iha. Pinili niyang iligtas tayo at ang baryo sa kadiliman kahit ang kapalit ay kanyang buhay. Nilaok ng manok ang marinig sa paligid. Sumisikat na ang haring araw. Nakatayo pa rin kami ni Inay Sion sa harap ng balon. Narinig ko rin ang mga taong nasa harapan ng mansyon at nag-uusap-usap tungkol sa narinig nilang ingay sa mansyon ng gabi. Ngayong wala na si Darius, ano na ang balak mo ngayon, Lita? Hahanapin ko po si Kuya Eric, Inay Sion. Siya po ang natitirang kapamilya ng mga Ramos kaya kailangan ko siyang hanapin. Tapos na ang lahi ng mga balang. Wala na ang lagusan. Makakapagpahinga na rin ako bilang tagapagbantay ng mga balang. Huwag po kayong mag-alala, Kuya Darius. Hahanapin ko po si Kuya Eric. Ilang araw na pero hindi ko pa rin makita si Kuya Eric. Ang sabi ng mga taga-baryo ay nakita nilang tumatakbo ng gabing nagkakagulo sa mansyon. Walang nakakaalam ng tungkol sa tunay na nangyari at pinalabas namin ni Inay Sion na bumalik na sa Canada si Kuya Darius kasama si Mang Elmo at hindi na muli pang babalik sa baryo. Nasaan ka na ba kasi, Kuya Eric? Ilang araw na pero hindi ko pa rin alam kung nasaan ka. Maya-maya'y biglang may kaluskos na narinig sa bodega ng mansyon. Sino yan? May tao ba dyan? Kuya Eric, ikaw ba yan? Hindi totoo. Hindi sila aswang. Hindi sila aswang. Kuya Eric? Diyos ko, Kuya Eric, ikaw nga! Nandito ka lang pala sa likod ng mansyon. Ilang araw na kitang hinahanap. Umalis na sila. Sinama na sila ng dilim. Hindi na sila babalik. Diyos ko! Ay, saan mo siya nakita? Nandito lang po pala siya sa bodega, Inay Sion. Paparating na sila. Paparating na sila. Ang mga taong nakagda sa balat. Andiyan na sila. Mukhang hindi niya nakayanan ng kanyang mga nakita, Lita. Dalhin mo siya sa itaas at susubukan kung usalan siya ng orasyon. Nagpasya kong ipagamot na lang si Kuya Eric sa mental hospital para gumaling siya gamit ang pera ng mga Ramos. Makalipas kasi ang araw na nakita ko siya sa bodega ay hindi na siya muli pang nagsalita. Hindi na rin natutulog at kumakain. Parang iniwan na niya ang kanyang sarili sa dilim ng gabing na wala ang buong pamilya ng Ramos. Kuya Eric, pasensya na kung kailangan kong gawin to Pero huwag ka mag-alala, gagaling ka. Makakatulong sila sa'yo doon. Tawarin mo ako, Kuya.
Alam kong binabantayan tayo ni Kuya Darius at ng mama mo, pati na rin ni Mang Elmo. Babalik ka sa dati mong sarili, pangako yan. Agad nang maririnig ang tunog ng paparating na ambulansya. Alam kong ito rin ang kagustuhan ninyo para kay Kuya Eric. Salamat, Kuya. Ako na lang ang natira dito sa mansyon ng mga Ramos Cabanong. Sabi ng iba ay isinumpa ang mansyon na ito, pero para sa akin, ito na ang tahanan ng mga alaala namin. Paminsan-minsan, nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Kuya Darius. Yung malamig na hangin sa gabi, yung mga yabag sa pasilyo, pero minsan ay hindi ako natakot. Paminsan-minsan ay dumadalaw si Inay Sion sa mansyon para mag-alay ng dasal at ritual sa balon para sa tuluyang katahimikan ng mga balat ng mga balang. Sa kasalukuyan ay isa na akong guro at magaling na rin si Kuya Eri at nagkaroon pa ng masayang pamilya at naninirahan sa iniwang ari-arian ni Kuya Darius sa Canada kasama ang kanyang anak at asawa. Hanggang dito na lang po ang istorya ng kababalagan na kailanman ay hindi ko makakalimutan, Kabanong. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking istorya. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa maganda nating kwento. Kung medyo nabitin po kayo, maaari po sana na dalawin niyo po yung iba pa nating mga channel. Yung mga kwento ni Kabanong at syempre yung bagong-bago natin na channel na Kabanong version 2.0. Dahil doon, bukod sa meron na tayong music and effects, may mapapanood na rin po kayong mga images na gumagalaw. Kaya pwede kayong nakikinig lang o pwede rin kayong nanonood. O di ba? Ang ganda po ng ganon. Kaya kung gusto niyo po yung mga ganong klase ng istorya, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa mga channel natin na yun Ilalagay natin sa pin comment o sa description ang mga link ng mga channel na yon. At syempre, dito rin po sa Pamela Clamil na channel. Dahil nga konti pa lang po yung mga subscriber ng channel na ito. And of course, huwag niyo rin po kalimutan na mag-iwan ng comment at pindutin rin ang like button. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!